Bakit ka bumalik? Nanggugulo ba ako? Melissa ang pangalan ko, ang blind date mo. Hindi. Maupo ka. Ang ganda. Bakit siya papayag sa blind date? May kakaiba, talagang may kakaiba. Alam mo ang sitwasyon ko, di ba? Bagsak ang kumpanya, at maraming utang, walang kotse, bahay, o ipon. Kung ayaw mo, dito na matatapos ang blind date natin. Okay lang sa akin. Okay lang sa'yo. Wala na akong pera ngayon, ang trabaho ko lang ay magbuhat ng bricks sa construction site. At spoiled ako, hindi ako marunong maglaba o magluto, at okay lang. Okay lang talaga sa akin. Kung gayon, anong gusto mo sa akin? Nagdusa ka sa krisis ng pamilya. Karamihan sa mga taong nakakaranas nito ay pagsubok, pipiliing magpakalulo, pero nagsisikap ka pa rin. Ang katatagan mo ay mas mahalaga pa sa ginto. At naniniwala ako, hanggat tayong dalawa ay magkasamang haharap, walang problema ang paghihirap. Mr. Frost, kumusta ang blind date? Madam, gusto ng report. Anong problema? Wala to. Trabaho lang. Nakakaabala ba ako? Nasaan ang seat mo? Hahatid na kita. Ah, wag na. Mag-usap tayo sa daan. Hoy! Hanapin mo yung malapit na construction site. CJ. Gutom ka. Kain ka. Salamat. Umalis ka. Ang sipag mo. Tapos dinala mo ako sa mamahaling lugar na iyon. Dapat matuto ka. Maging matipid. Anong ibig sabihin ng matipid? Gaya ng pagluluto sa bahay, pamimili sa paligid, at pagbaba ng iyong spending habits. Paano tayo makakapagpamilya? Ano? Paano kung magpakasal? Hindi ako makapaniwalang kasal na ako. Honey, huwag kang mag-alala. Hindi kita hahayaang magsisi na pinakasalan mo ako. Sinong nagsabing nagsisisi ako? Umuwi na tayo. Tama. Uwi na tayo. Hanapan mo ako ng mas maliit na lugar agad. Tandaan, manatiling low profile. Ang walang kwentang to. Sabi ko sa kanya humanap ng maliit na lugar. Ano to? Ang laki ng lugar na to. Alam ko ang lugar na to. Ang layout na to. Siguradong nagkakahalaga ng milyon. Hindi ba't bangkarot ka na? Paano mo afford ang ganito kagandang lugar? Bangkarote ako. Inuupahan lang to. Pero ang upa dito siguradong napakamahal. Ang sweldo mo, hindi kaya to. May savings ako. Para makaraos. Hindi ka ba nangako na magiging matipid? Ibalik natin ang apartment na to. Tara na. Ikaw, bakit ka nandito? Nandito ka ba dahil nakapag-asawa ako ng mayaman at gusto mo siyang agawin? Hoy, huwag kang umalis. Magpaliwanag ka. Bulag ka ba? Kasal na ako. Itigil mo na iyang ilusyon. Pinakasalan mo talaga ito. Bangkarot ang loser na to. Tignan mo siya. Nagko-construction siya ngayon. Nakakaawa. Ate,
Kahit na namin mismo si Nathan, hindi mo kailangang pumili ng lalaking mababa ang estado. Si Simon ay masipag at ambisyos, pinili kong magpakasal sa mabuting lalaki. Ang mga probinsyano walang pananaw. Hindi tulad ko, lumaki sa syudad kasama si Papa. Ang panlasa ko sa lalak ay mas mataas. Ang asawa ko ay department head sa Vital Vista Group. Malapit na, aakyat pa siya sa mas mataas. Mamumuhay ako na parang royalty, bilang isang socialite. Yan ang tunay na lalaki. Vital Vista Group. Nagtatrabaho siya sa kumpanya. Gulat ka, no? Ang Vital Vista Group, ang pinakamataas na kumpanya sa Melton. Ang CEO ay ang legendary na si Mr. Frost. Pero hulaan mo, ang posisyon niya ay hindi magtatagal dahil ang asawa ko ang pumalit sa kanya. Itigil mo ang pagpapahiya sa sarili mo. Ang CEO ay tagapagmana ng Vital Vista. Gusto mong palitan ko siya? Baliw ka ba? Bakit hindi ka pwedeng maging CEO? Melissa, hindi pa CEO ang asawa ko, pero mas magaling pa rin siya. Kaysa sayo na bro, mas mataas siya sayo. Palagi mo akong nalalamangan. Pero mas maganda ang pinakasalan ko. Nagseselos ka, no? Hindi naman. Nais ko ang lahat ng pinakamahusay. Bagay kayong dalawa. Ang asawa ko hindi lang matagumpay, kundi pinapahalagahan niya ako. Ako ang kanyang kayamanan. Mag-ingat ka. Okay ka lang? Kinagat ka ba? Okay lang ako. Kita mo. Walang galos. Bakit kailangan tumalon sa harap ko ng ganoon? Paano kung talagang kinagat ka? Tatanggapin ko pa rin. Asawa kita. Paano kita hahayaang masaktan? Hindi ba't ipinangako ko sa'yo? Na hindi mo pagsisisihan na pinakasalan ako? Esan, Tinulak mo ako. Ganoon ba dapat ang lalaki? Pero hindi ka naman nasaktan. Tsaka, kung nasaktan ako, ang trabaho ay dadami ng walang katapusan. Akala mo ba ako'y parang isang trabahador? Isipin mo, honey. May punto siya. Sila ay galing sa laylayan ng lipunan. Ano ang alam nila tungkol sa pagkawala ng isang department head? Takot iyon. At harapin na natin, isa lang siyang talunan. Ito lang ang kaya niya. Hindi tulad ng asawa ko, binibilhan niya ako ng mga mansyon. Ito ang bahay para sa kasal, na binili ng asawa ko. May ideya ka ba kung magkano ang halaga ng lugar na ito? Makinig ka, sis. Kapag iniwan mo na sa wakas, ang walang kwentang ito, puntahan mo ako. Para sa mga nakaraang panahon, baka payagan kita na magtrabaho bilang katulong ko at maranasan kung paano mamuhay sa isang multi-milyong dolyar na mansyon. Siguro masarap at Sobra ka na. wag mo silang pansinin. Tara na. HMPH. Mga kawawang mahihirap. bakit ka nakatayo dyan? Hindi mo ba ako dadalhin para pumili ng lugar natin? Simulan mo na ang kotse. Sige, tara na. Melissa. Sa buhay na ito, sisiguraduhin ko na durugin ka sa ilalim ng mga paa ko. Pagsisisihan mong kinalaban mo ako. Iparenta ko ang bahay ko sa Greenwater Manor. Sa asawa ko sa mas mababang presyo. Sabihin mo lang na ang may-ari ay nasa ibang bansa. Huwag mong ibunyag ang aking pagkatao. Huwag kang mag-alala, Mr. Frost. Ang ayos na ito ay siguradong magbibigay kasiyahan sa'yo. Kung may isa pang pagkakamali, kusang loob kang magbibitiw. Gusto kong umupa ng apartment. Matutulungan mo ba akong mag-check out? Mayroon ka bang anumang angkop na listahan? Oo naman, Mr. Ang budget mo pa rin ba ay $400 kada buwan? Kailangang malinis at maayos ang lugar. Sanay ang asawa ko sa mas magandang pamumuhay. Kung ang lugar ay masyadong marumi, baka hindi siya maka-adjust ng maayos. Ang bait mo, Mr. Tutulungan kitang maghanap. Salamat. Ginulat mo ako. Narinig ko ang lahat. Mahal. Ang bait mo sa akin. Napala, mahal. May alam akong lugar. Naakma sa iyong mga kinakailangan. Talaga? Elenan. Tingnan natin. Wow! Ang laki ng lugar na ito, at $100 100 lang. Ang ganda ng nakuha natin. Melissa, kung gusto mo, kukuha ako ng mas malaking lugar mamaya. Wala akong pakialam doon. Basta tunay nating mahal ang isa't isa. Anumang tahanan ay perpekto. Malapit nang magsimula ang part-time shift ko. Pupunta na ako sa trabaho ngayon. Hintayin mo ako sa Magluluto ako ng hapunan pagbalik. Mahal. Ang kasal natin ay gaganapin sa Cloudcrest Manor. Ito ang pribadong ari-arian ni Mr. Frost. Ang pinakamagarang lugar sa Melton City. Siguradong tuwang-tuwa ka ngayon, ano?
Bakit ang tagal mo? Magpalit at magsimulang magsilbi. Opo. Melissa, dito ka pala nagtatrabaho. Sige, pero ako ang magdedesisyon sa petsa ng kasal. Deal. Tay, kami ni Nathan, ay nagtakda ng petsa ng kasal. Ang reception ay sa Cloudcrest Manor. Ito ang pagkakataon nating sumikat, imbita ang lahat ng ating kamag-anak. Para sa aking mahal na kapatid, personal ko siyang ipapaalam. Mahal, may handaan ng kasal ngayon. Pinakiusapan ako ng bride na mag-serve. Kikita ako ng $100 dito. Melissa, Parating na ang manager. Alis na ako, bye. dali. I serve na ang mga pagkain. Kung mamis natin ang schedule nila, kaya mo bang managot? Wow! Mapalad si Rebecca. At nakapag-asawa ng ganyang tab-8, lahat tayo nakikinabang dito. Sa Cloudcrest Mat, nararanasan natin kung paano mamuhay ang mga may kaya. Ang Cloudcrest Manor ay pag-aari nga ni Mr. Frost, at bihira itong bukas sa publiko. Pero nung nalaman nila ang kasal namin, agad silang nag-ayos. Si Mr. Frost na nabanggit mo, galing sa Vital Vista Group, ay ang bilyonaryong tagapagmana ng pamilya Frost, di ba? Ang asawa ni Rebecca ay may kapangyarihan sa kumpanya. Higit pa yan sa impluensya, higit pa sa pagkakaroon ng lakas. Hindi mo ba nakita pati si Mr. Frost? Ay kinakailangang magpakita ng respeto? Sa tingin ko, siya na ang susunod na general manager. Tara, itaas natin ang ating mga baso. Para sa future GM at kanyang asawa, napakabait nyo. Kailangan kong umalis. Hoy Rebecca, nasaan ang iyong kapatid? Teka, bakit? Wala siya sa kasal mo? Paano naman kaya hindi makakapunta? Ang mahal kong kapatid sa importante, momentong ito sa buhay ko, huwag kang mag-alala, parating na siya. Si Melissa ay laging kahanga-hanga, pagkatapos ng lahat ng mga taon, nagtataka ako kung anong ginagawa niya ngayon. Totoo. Pagbati sa bagong kasal, naway maging maligaya kayo. Melissa, ikaw, anong ginagawa mo dito bilang waitress? Babaeng probinsyana na katulad mo, ano pa nga ba ang maaari mong gawin? Rebecca, alam mong nagtatrabaho ako dito, pero sadyang hindi mo ako inimbita, at hiniling mo pa akong pagsilbihan ka? Aminin mo. Ha? Eksakto. Para makapagtrabaho ka at makadalo sa aking kasalan, perpektong solusyon, di ba? Naihain na ang mga pagkain. Aalis na ako. Tumigil ka. Ngayon ang araw ng kasal ko. Paano maglakas loob ang kapatid ko na umalis ng ganito? Bukod pa doon, bisita tayo dito bilang isang waitress. Hindi ba dapat ay maayos mo kaming pagsilbihan? Yan ang gusto ko. Simulan mo nang magbuhos ng alak. Hindi mo ba nakikita na nagtotoast kami? Melissa, nabalitaan kong kasal ka na. Bakit hindi mo dalhin ang asawa mo para makilala ng lahat? Tama, ang asawa niya, siguro nagpapakahirap sa isang construction site. Construction worker? Melissa, paano mo nagawang pakasalan ng isang hamak? Pero sa bagay, isang waitress, at isang construction worker. Anong perpektong pares, nanunuya na halakhak? Rebecca, narito ang regalo ko sa kasal mo. Melissa, ang bastos naman na dumating na walang dala. Ano pa bang aasahan natin? Sa isang tulad niya, hindi niya kayang magdala ng disenteng bagay. May ideya ako. Ubusin mo itong isang case ng alak para sumaya ang lahat. Rebecca, huwag mong subukan ang swerte mo. Ikaw ang sumusubok sa swerte mo. Waitress ka lang. Kapag sinabi kong uminom, iinom ka. Pigilan niyo siya ngayon. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Rebecca, paano mo ako nagawang hiyain? Sinong nagbigay sa'yo ng karapatan? Dahil lang ba ang asawa ko ay isang executive sa Vital Vista Group, samantalang ang asawa mo ay laborer lang? Mas mataas ako sa'yo. Kapag sinabi kong uminom, kailangan mong uminom. Kapag sinabi kong lumuhad, kailangan mong lumuhad. Rebecca, pinagtiyagaan kita ng matagal. Hindi dahil natatakot ako kundi dahil customer service ang trabaho ko. Pero ngayon,
Nagre-resign na ako. Hinto. Melissa. Mag-isip ka ng mabuti. Ang asawa mo ay may malaking utang pa. Sumulong ka pa ng isang hakbang. At sasabihin ko sa mga nagpapautang sa kanya, na baliin ang mga binti ng asawa mo. Rebecca, anong gusto mo? Inumin mo ang lahat ng alak na ito. At kung matuwa ako, maaaring maawa ako, at palayain kita. Kung hindi, ibibigay ko ang numero ng telepono ng mga debt collector sa mga nagpapautang sa asawa mo. Tingnan ko. HMM, ito, may binali sa kamay ng isang nang utang. Tatawagan ko ba siya? Hindi. Iinom ako. Umiinom na ako. Bitawan mo ako. Melissa, isa kang bruha. Pakawalan mo ako. Mahal, tapos na ba ang shift mo? Susunduin kita. Maliban kung gusto mong ang asawa mong mahirap ay mapilay, inumin mo lahat. Inom. Mahal, mahal. Naglakas loob kang bulihin ang asawa ko. Patay ka sa akin. Melissa, isa kang bruha. Nararapat kang nasa ilalim ng paa ko. Inumin mo na ngayon, kahit KTT. Inom. Tumigil kayong lahat. Itigil niyo na to. Simon, Ikaw yan. Paano ka nakapasok? Hindi ito lugar para sa mga basurang tulad mo. Seguridad, palabasin niyo agad siya. Binabastos si Kara Frost at gumagawa ng eksena. Patay ka. Pasensya na. Late ako, pero huwag kang mag-alala. Hanggat nandito, walang maglalakas loob na saktan ka. May masakit ba sa'yo? Magbabayad sila ng 10 doble. Ano ang trabaho ng asawa ni Melissa? Nagpapamalas siya ng autoridad. Hindi siya ordinaryong lalaki. HMPH, isang loser lang. Simon, tigilan mo ang pagpapanggap na mataas. Akala mo sa pagbibihis mo ng mag-ara, magbabago ang estado mo. Isa ka lang manggagawa. ingatan mo ang pananalita mo. Melissa, may hindi pa tayo tapos. Ipinagtatanggol mo na siya ngayon. Lumuhad ka sa harap ko ngayon, magmakaawa ka ng awa, o kahit sino sa inyo, ay hindi makakalabas ng buhay dito. Rebecca, huwag kang sumobra. Ano naman kung samobra ako? Walang silbi ang asawa mo. Samantalang ang asawa ko ay executive sa Vital Vista Group. Gusto mo bang makalabas ang asawa mo na walang gallows? Kung gayon lumuhad ka at sampailan mo ang sarili mo hanggang dumb you go. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang mananakit sa'yo. Walang maglalakas loob. Buksan mo ang mga mata mo. CEO ng Vital Vista Group, pag-aari ni Mr. Frost ang estate na ito. Nang ahas kang gumawa ng gulo dito, akala mo kung sino kang Mr. Frost. Paano mo nalaman na hindi ako si Air Frost? Siya ba? Siya ba talaga si Mr. Frost? Wala. Ang nakakaalam ng background niya kaysa sa akin. Isa lang siyang broke na, walang kwentang baon sa utang, nagtatrabaho sa construction. Sige, nang ahas kang magpanggap bilang Mr. Frost. Sobrang malas mo ngayon. Nagkataon na may kamag-anak ako, na malapit kay Mr. Frost. Sinabi niya sa akin, si Mr. Frost ay kasalukuyang, nasa estate, nakikipag-usap para sa isang malaking deal. Oh, talaga? Kamag-anak? Kalokohan, hindi nga kita kilala. Sino sa tingin mo ikaw? Ang tinutukoy ko ay, si Miss Lina Musk. Siya ang anak ni VP Musk ng Vital Vista Group. Ang E-Moss na binanggit mo, ay hindi karapat-dapat na makipagkita sa akin. Hahaha. Mayabang na hanggal. Ang anak ni VP Musk ang magiging asawa ng CEO. Kung insultuhan mo siya, insulto mo na rin si VP Musk. Patay ka na. Simon, dahil sa koneksyon nila sa nepotismo, huwag natin silang harapin ng direkta. HMPH, natakot ka ngayon? Ang mga hamak na katulad mo, dapat alam nyo ang lugar nyo. Mas mabuti pa, lumuhad kayo at magmakaawa. O kaya naman, ang asawa ko ay isang tawag lang, para kayo ay tuluyang mawala. Hindi na kailangang magsayang ng salita. Nagpadala na ako ng salita. Papunta na si VP Musk. Pagdating niya, iyong libing na. CJ, tingnan natin kung anong magagawa sa akin ng isang E-Moss. Kaya bang napahayag, Melissa? Akala mo ba talaga, na kaya kang suportahan ng iyong walang kwentang asawa? Mr. Frost, ang kumokontrol sa mga linyang pang-ekonomiya ng bansa. Sa Melton City, mayroon siyang ganap na kapangyarihan. Kung kalabanin mo siya,
Mamamatay ka ng walang libingan. Wala kaming ginagawang masama. Bakit nambubuli ng tapat na tao? Anong karapatan mayroon ako? Dahil lang ba ang asawa mo ay isang ordinaryong manggagawa? Samantalang ang asawa ko, may kapangyarihan, impluensya, at koneksyon. Mas mataas ako sa iyo. Ang iyong kaawa-awang buhay ay dapat durugin. Kung alam ni Air Frost na inaabuso mo ang kanyang pangalan, pagbabayaran ka niya, Nakakadiri. Ano ang relasyon mo sa kanya? Hindi niya ako tutulungan, pero ang isang manggagawa tulad mo, Tama na ang usapan. Tuturuan kita ng leksyon para kay Mr. Frost. Mga pabayang hangad, mga gwardya. Dakpin silang dalawa. Huwag ninyong hawakan ang asawa ko. Nang ahas kang lumaban. Para kay Simon, gagawin mo ito. Sige. Hindi kita aarestuhin. Kundi, baliin ang mga binti mo. Gawin nyo na. Hindi mo gagawin. Sino ang gumagawa ng kaguluhang ito? Lina. Oh, hindi, Miss Moss. Sa wakas, nakarating ka rin. May dalawa akong dahilan. Una, para batiin ka sa kasal mo. Pangalawa, tungkol sa promosyon mo. May inayos ang tatay ko. Dala ko ang kontrata. Ituring mo itong regalo sa kasal. Salamat, Miss Moss. Maraming salamat, VP Moss. Pagsisilbihan ko ang iyong ama, ng buong puso. Maaari ko bang hilingin na magsalita ka ng maganda kay Mr. Frost? Sige. kung natatandaan ko, ang mga patakaran ng Vital Vista Group ay nagbabawal ng nepotismo. Ang iyong hayagang pagpabor ay naglalagay sa iyo sa panganib. Sino ka sa akala ang mga bagay ng Vital Vista Group ay hindi mo problema, Melissa? Bilang dating magkapatid, babalaan kita. Si Miss Musk ay mahal ni Mr. Frost. Kayong mga langgam mula sa kanal ay naglakas loob na hamanin siya. Mahal? Duda ko kung kilala man ni Air Frost. Ang sinasabing mahal niya, Anong karapatan mo? nasiraan ang aking fiance. Isang tawag lang mula sa akin, at mapapalayas ka sa Melton City. Hindi ka na. Makakahanap ng trabaho dito. Naririnig mo ba ako? Kapag ininsulto mo si Miss Moss, hindi ka na makakakuha ng trabaho sa basura. Ha? Kalimutan mo ang trabaho. Melissa, tandaan mo, ang asawa mo ay nalulunod sa utang. Walang trabaho, ibig sabihin, walang bayad sa utang. Sa puwet mo. Ha? Pero naririnig ko na ang mga nagpapautang sa'yo ay may kakaibang panlasa. Paano mo ako nagawang saktan? Rebecca, minsan mo pa insultuhin ang asawa ko at sasampalin ulit kita. Hayop ka. Tatayo ka lang ba dyan? Pinapanood ang sarili mong asawa na binubuli ng ganito. Gusto niyo sigurong mamatay. Mga bata, kunin niyo sila. Magkapatid kayo sa dugo. Ano ba itong lahat? Hindi nyo ba ito mapag-usapan? Wala akong kapatid na probinsyana. Ano pang hinihintay nyo? Sugod. Pumunta ako para makipagkita kay Mr. Frost. Huwag nyong hayaan ang mga taong ito na sirain ang mga bagay. Pagkatapos ng lahat, ako mismo ang pinili ni Mrs. Judy Frost. Hindi ko pa nga nakikilala si Mr. Frost. Tama na. Lumala na ang gulo. Si Mr. Frost ay nasa mahalagang negosasyon. Kung guguluhin nyo siya, kaya nyo bang harapin ang kahihinatnan? Ngayon, patawarin ko kayong dalawa dahil sa respeto sa posisyon ng aking fiancé. Nathan, ang kontrata sa paghirang na ito ay gagawin kang bagong department manager ng Vital Vista Group. HMPH. Ang mga kontrata sa antas ng manager ay mas maganda kahit ang kalidad ng papel ay higit pa sa mga kontrata ng empleyado. Amoy mayaman. Nakikita mo ito. Ang asawa ko ay magiging GM. Ako ang magiging asawa ng GM. Gugugulin mo ang iyong buhay sa ilalim ng aking takop. Anong ginagawa mo? Nababaliw ka na ba? Bilang CEO ng Vital Vista Group, ipinapahayag ko. Epektibo ka agad. Inaalis si Nathan sa lahat ng posisyon. Anong ginagawa mo? Baliw ka ba? Ang kontrata ko. Ang kontrata ko. Ikaw. Pinunit mo ang kontrata ko. Simon, nawala ka na ba sa isip? Paano mo nagawang sirain ang kontrata ng asawa? Ang basura ay sa basurahan. Bagamat ang isang manager ay hindi mahalagang posisyon, hindi pa rin ito trabaho para sa walang kwentang basura. Paano mo nagawa yan? Ito ang kontrata na pinirmahan ni Mr. Frost. Naglakas loob kang kunitin ito. Dahil ako ang nag-aproba nito, may karapatan akong bawiin ito. Paano mo nagawang magpanggap? Hinahamon mo ang kamatayan. Simon, anong gagawin natin? Huwag kang mag-alala. Narito ako para sa'yo.
Naglakas loob kang punitin ang kontrata na aprobado ni VP Musk. Ginamit mo ang butas sa langit. Pagsisisihan mo ito, bubuhusan ka namin ng asido at itatapon sa kulungan. Napaalam ko na sa ama ko. Papunta na siya dito. Malapit na kayong dalawang langgam na maranasan ang galit ng kulob. Mabuti. Hihintayin ko siya dito. Gusto kong makita kung paano niya ito ipapaliwanag. Walang ingat na mga hanggal. Paano mo nagawang magpanggap? Bilasan ninyo, kapag ginulo natin si Mr. Frost, tatanggalin tayo sa trabaho. Nasa bingit ka ng kamatayan, nagsasalita ka pa rin ng kalokohan, pinunit mo ang kontrata, at nagpanggap na si Mr. Frost. Papunta na si VP Musk dito. Pagdating niya, katapusan mo na. Hindi lang si Musk. Kahit si Avery Frost pa mismo ang dumating. Walang makakagalaw sa akin. Sino sa tingin mo ang CEO ng Vital Vista Group? Hindi kanya pag-aaksayahan ng oras, kahit ang assistant niya, kaya kang tapusin. Ang naghihintay sa iyo ay tiyak na kapahamakan. Nagtataka ako kung paano magre-react si Killer Frost kung alam niyang inaabuso mo ang pangalan niya para mambuli ng iba. Ikaw, Ano ngayon? Malapit na akong maging Mrs. Frost. Ang pag-promote ng isang manager o gawin siyang GM ay isang salita ko lang, hindi ko akalain na magiging asawa ako ng GM ng ganito kaaga. pagtawid sa landas ng magiging asawa ng CEO ng Vital Vista Group. Nilalagdaan mo ang iyong kamatayan, mga bulag kayong tanga, mga gwardya. Etali sila, at itapon sa mga lobo. Huwag mong hawakan ang asawa ko. Relax. Hindi nila tayo maaabot. Kay tapang na salita, tingnan natin kung sino ang mayabang. Tay, Dad, bakit ang tagal mo? Inaapi nila ako kanina pa. Nandito si VP Musk, lagot ka. Tio, VP Musk. Siya yun. Nagpanggap siyang si Mr. Frost, ang punk na to. Naglakas loob gumawa ng gulo sa teritoryo ni Mr. Frost. Musk. Talagang nagpapabigat ka. Mr. FFFF, huwag kang mautol. Akala mo ba ang titulo mong VP ay makakatakot sa amin, assistant ko? Anong nangyayari dito? Mayroon sigurong hindi pagkakaunawaan. Ang dalawa mong kamag-anak ay inabuso ang kapangyarihan para harasin si Mrs. Frost. Ang anak mo ay nagpaparada bilang kasintahan ng CEO. Sabihin mo sa akin, anong parte ang isang hindi pagkakaunawaan? Sila ang naglakas loob na magpanggap na dapat mo silang turuan ng leksyon. Tumahimik ka. Siya ang pinakapinagkakatiwalaan na personal assistant ni Mr. Frost. Ang isang taong may katayuan na katulad niya ay hindi dapat maliitin. Tay, isa lang siyang assistant. Ikaw ang VP ng grupo. Bakit ka matatakot sa kanya? Kapag ako na si Mrs. Frost, sisantihin ko siya agad. Umalis ka. Tay, ama, bakit kumampi ka sa mga basurang to at sinaktan mo pa ako? Manahimik ka. Alam ng buong Vital Vista Group, gustong-gusto ni Mrs. Frost ang apo. Kahit mga janitor, ay tinanong niya. Tanga ka lang para seryosohin yun. Ginagamit ang pangalan ni Mr. Frost para magmayabang. Naglalaro ka sa kamatayan. Mrs. Frost, lubos kaming humihingi ng paumanhin dahil hindi namin nadisiplina ang pamilya namin. Hayaan niyo ako humingi ng tawad sa kanilang ngalan. Sa tingin mo ba, maaayos to sa pagyukot? Aasikasuhin kita mamaya. Kailangan ng atensyong medikal ng asawa ko. Para sa masusing pagsusuri pagkatapos ng trauma na to. Para sa dalawang to. Ayusin niyo sila. Naiintindihan. Bibigyan namin kayo at si Mrs. Frost ang taas-iya siyang resolusyon. Sampilan ng mga idiot ang to, hanggang magmakaawa sila. Simula ngayon, tanggal na kayo sa Vital Vista Group permanente. At ikaw, umalis ka ng bansa. Kung manggahas kang habulin ulit si Mr. Frost, manatili kang ipinatapon magpakailanman. Gawin nyo na. Awa po, VP Musk, maawa po kayo. Tito, pamangkin nyo ako. Hindi mo ba naiintindihan kung sino ang inyong ginalit? Hindi lang pamangkin. Kahit anak pa kita, hindi kita may iligtas. Bugbugin nyo sila. Sumisigaw. Maganda ang kalusugan ni Mrs. Frost. Walang gaanong problema. Mr. Frost. Mr. Frost, magpahinga po kayong mahusay. Aalis na po ako. Nakita. Sabi ko sa'yo, okay lang ako. Hindi ka pa rin naniniwala. Asawa kita. Nag-aalala talaga ako sa... Kung walang check-up, paano ako mapapanata? Han, ang bait mo sa akin. Ay, nga pala, honey. Narinig ko na sabi ng mga kamag-anak mo. Isa kang magaling na estudyante. Kung ganoon, bakit ka nagtatrabaho sa Cloudcrest Manor bilang isang waiter? Ah,
Sugarol ang tatay ko. Tuwing hindi siya makabayad, pinapapunta niya yung mga inuutangan para gumawa ng gulo sa kumpanya ko. Paulit-ulit, walang kumpanya ang nangangahas na kunin ako. Pero, ang pagiging DC Frost ay malaking tulong. Kahit na alam nila na nagtatrabaho ako sa Cloudcrest Manor, hindi sila nangangahas na gumawa ng gulo. Honey, nandito na ako para sa'yo. Pwede kang pumili ng kahit anong trabaho na gusto mo. Poprotektahan kita. Naniniwala ako sa'yo. Ngayon, ikaw ay pinrotektahan mo ako ng mabuti, ano? Ay, nga pala. Bakit kayo sumama sa may-ari ng lupa? Parang silang lahat ay takot sa kanya. Ito. Honey. May gusto akong aminin sa'yo. Ano ng problema? Ang totoo. Ako si Air Frost na tinutukoy nila. Mahal, bakit ka tumatawa? Dahil Frost ang apelyido mo, hindi ka na si Kili Lilith Frost. Pero, nabalitaan ko, katulong daw ni Eric Frost ang may-ari. Kilala mo siya. Kaya pala, tinulungan ka niya, di ba? Lanan. Eto kasi. Bakit hindi mo isipin ang imposible? Paano kung ako si Air Frost? Ano ang magiging reaksyon mo? Kung ikaw si Eric Frost, tatawag ako ng pulis. Tatawag ng pulis? Talaga? Bakit ka tatawag ng pulis? Asawa mo ako, talaga bang? Bakit hindi? Kung ikaw si Eric Frost, at itinago mo ito matapos nating magpakasal, ibig sabihin hindi mo ako pinahalagahan. Hindi. At, itinago mo ang para pakasalan ako sa pamamagitan ng pagtatapat. Para sa isang panloloko, hindi ba dapat kitang at, isa pang bagay. Narinig ko na, may sakit daw si Eric Frost. Sakit? Esan, noong nagtrabaho ako sa Cloudcrest Manor, sabi nila, si Eric Frost ay talaga namang impotente. Impotente. Lanan. Ha? Nakakagulat, di ba? Sasabihin ko sa'yo, noong una ko itong narinig, nabigla din ako. Ha? Kaya pala, nagpapakagahaman si Eric Frost para humanap sa kanya ng asawa. Anong problema, mahal? Anong ginagawa mo? Pinapatunayan ko, impotente ba talaga ako o hindi? Pero hindi ka si Eric Frost. Tama na. Array. Ang sakit-sakit. Marunong ka ba maglagay ng gamot? Magpasalamat ka at hindi nasira ang mukha mo. Nag-aaway ng ganito, at ayaw nyo pang magpatawag ng pulis. Akala nyo ba ang mga medical staff ay kasali sa mga kangki games nyo? Magbayad na kayo at umalis. Huwag niyong sayangin ang resources. Hoy. Maging nurse ng lalait sa akin. Mahal. Ang lalaki ni Melissa, sino ba talaga siya? Hindi ba construction worker lang siya? Paano siya naging makapangyarihan? May inalam ako. Lumabas na siya lang, nagrenta ng lugar sa pangalan ng assistant ko. Ginamit niya ang koneksyon na yon para sumipsip kay Mr. Frost. HMPH. Alam ko na hindi pwedeng biglang maging maimpluwensya. Swerte lang at HMPH, nakipagkaibigan sa sunod sa year ni Mr. Frost. Hoy, tumahimik ka. Kung hindi dahil sa'yo, na nag-provoke sa kapatid mo, magkakaganto ba ako? Mawawalan ba ako ng trabaho dahil sa construction worker? Masaya ka na? Mahal. Huwag mo akong hawakan. Kapag nakahanap ako ng lalaki, nadaan, hindi, 1,000 beses, mas magaling kaysa sa asawa niya. Hindi ko ba dapat ipagmalak sa lahat ng kakilala natin? Hindi ko naman kasalanan, di ba, mahal? Huwag mong ailapit ang pagmumukha mo sa akin. Ginamit ni Dad ang koneksyon niya para makakuha ako ng trabaho sa Wellspark Company. Magsisimula ako next week. Huwag ka nang gumawa ng gulo. Simula ngayon. Bayaran mo na ang bill. Opo, mahal. Melissa, maghintay ka lang. Hindi kita palalampasin. Kumpletong profile ni Mrs. Frost. Nagtapos sa top na universidad. Nagtrabaho sa ilang malalaking korporasyon. Ang kanyang performance at kakayahan ay palaging kahanga-hanga. Ngunit dahil sa mga naniningil ng utang na gumagawa ng eksena, siya ay natanggal sa trabaho. Ang mga talentadong individual ay hindi dapat baliwalay.
Hanapan si Rare Frost ng angkop na posisyon sa ating kumpanya. Mr. Frost, hindi mahirap ang iposisyon siya. Pero ikaw ay itinatago ang iyong pagkatao sa kanya. Kung kayong dalawa ay magtatrabaho sa iisang kumpanya, maaaring mabuko ang iyong pagkakakilanlan. Magandang punto. Narito ang plano. I-assign si Rare Frost sa kumpanyang binili ko, Wellspark Company. Tandaan na. Gawin ito ng palihim. Huwag mo siyang hayaang maghinala o ibunyag ang aking pagkatao. Naiintindihan, Mr. Frost. Asikasuhin ang iba pa, susunduin ko ang aking asawa. Huminga ng malalim. Mukhang si Mr. Frost ay seryoso talaga sa pagkakataong ito. Madam, ako ito. Sina Mr. at Mrs. Frost ay gumagawa ng malaking pag-unlad. Hindi na magtatagal. Bago ka makakita ng apo sa tuhod. Honey, umuwi ka ng maaga ngayon at nagluto ng ganitong handaan. May magandang balita. Ang talas, umupo ka sa tabi ko. May magandang balita ako. May trabaho akong inaalo at gusto nila akong magsimula bukas. Alam ko na kaya mo ito. Halika. Alam mo ba, sobrang saya ko ngayon. Dahil sa bagong trabaho. Dahil nandito ka. Noong bata pa ako, ipinadala ako ng tatay ko sa probinsya. Wala akong kasama para ibahagi ang nararamdaman ko. Ngayon, nandito ka. Ngayon ko lang, naramdaman ang tahanan. Ngayon ko lang, naramdaman ang tunay na kaligayahan. Ako din. Ay nga pala, matagal na tayong kasal. Pero hindi pa natin nadalaw ang mga magulang mo. Hindi mo sila nababanggit. Wala ba sila sa Melton? Anong problema, mahal? Ang mga magulang ko. Noong bata pa, namatay sila sa aksidente. Si Lola ang nagpalaki sa akin. Ang pinakamalaking hiling niya ay magkaroon ako ng pamilya. Mahal, pasensya na. Hindi ko dapat. Inungkat ang masasakit na alaala. Pero huwag kang mag-alala. Nandito na ako para sa iyo. Simula ngayon, narito ako para sa iyo. Sa iyong tabi, bilang iyong pamilya magpakailanman. Melissa, iyon lang ang kailangan kong marinig. O nga pala. Ang tagal na nating magkasama, pero hindi pa natin nadalaw si Lola. Kailan natin siya madadalaw? Kung magkita silang dalawa, baka si Lola ay literal na paliguan siya ng ginto, lalabas ang sikreto ko. Sa totoo lang si Lola. Si Lola ay naglalakbay sa ibang bansa at hindi pa makakabalik. Ganoon ba? Dalawin natin siya, pagbalik niya. Oh, nakalimutan ko ang ulam sa kalat. Tingnan ko lang, kumain ka na. Melissa, mas mahalaga ka sa akin kaysa kanino man. Pahalagahan kita palagi. Kukuhanan ko ang asawa ko ng regalo para sa bagong trabaho. Gumawa ng disenyo bukas. At ipadala sa Vital Vista. Alis na ako, mahal. Pumasok ka na, umuwi ka ng maaga. Mr. Frost, bakit po kayo nandito? Mr. Frost, hindi ba't inatasan ninyo ako at si Director Jacob na mag-present sa Vital Vista? Bakit kayo personal na pumunta? Frost. Siya. Ang ibig niyang sabihin, gusto niyang ihatid ko siya kay Ginoong Frost. Ako ang driver na binok niya, pinasakay lang kita papunta doon. Papunta na ako sa trabaho ngayon. CJ, mag-ingat sa pagmamaneho. CJ, Ginoong Frost, ano ito? hindi ba't pupunta tayo sa Vital Vista para sa proposal? Kunin mo ang sasakyan. Opo, Ginoong Frost. Melissa. Bakit lagi kitang nakikita kahit saan? Base sa hitsura mo, mukhang hindi ka nakalusot doon, kaya nandito ka ngayon para maglinis ng bahay. Sasabihin ko rin sana sa iyo yan. Umalis ka. Hoy, ikaw. Isa ka lang naman na janitor. Paano mo nakuha ang access card ng kumpanya? Ibalik mo iyan. Makinig ka, Melissa. Ako ay kasalukuyang empleyado ng Wellspark Company. Hinihinala ko na, ninakaw mo ang access card. Natatakot ako na madidismaya kita. Nagtratrabaho rin ako dito. Imposible. Sira na ang reputasyon mo sa Melton. Walang kumpanya ang kukuha sa iyo. Hindi pwede.
Melissa, maghintay ka lang. Magbabayad ka para dito. Tumawag si Director Jacob sa akin. Nabanggit niya na, hindi siya nasiyahan sa aming panukala. Melissa, sa tingin ko matibay ang iyong panukala. Mamaya, sumama ka sa akin sa Vital Vista Group. Kung pupunta si Melissa, siya ay magnanakaw ng pansin kay Mr. Frost. Bakit siya dapat makakuha ng ganitong magandang oportunidad? Manager, ang panukala ko ay mas mahusay kaysa kay Melissa. Pakiusap, repasuhin ang akin sa halip. HMM, hindi masama. Gagamitin namin ang sayo. Maganda ka na ngayon. Opo, manager. Tingnan mo ang bagong babae. Siya ay nagkukusang loob. Sumama sa manager para magpresenta. Akala niya magandang oportunidad ito. Exact, sa totoo lang, ang proyektong ito ay regalo ni Mr. Frost para sa asawa niya. Dinadala siya ng manager para gamitin bilang sisiw. Kung magtagumpay, kukunin niya ang kredito. Kung mabaygo, siya ang sisisihin. Nagmamadali siyang. Magpasikat. Sinusubukang akitin si Mr. Frost. Hindi ba niya alam na may asawa si Mr. Frost? Hayaan niyo siya. Baka siya ay ma-offend din si Mrs. Frost pagkatapos tapos na sa Melton. Kaya pinadala ng manager si Melissa bilang tagasalo. Muntik ko nang tanggapin iyon. Hindi ako pupunta. Melissa, dapat kang pumunta kasama ang manager para magpresenta. Ito ang iyong disenyo. Paano ko ito maiprepresenta? Hindi ako maganda ang pakiramdam. Bukod pa rito, aprobado ng manager ang sayo, ipresenta mo na lang ang sayo, gamitin mo ang sayo kung gayon. Nagiging irresponsable ka. Ano ngayon? Mayroon akong koneksyon. Kung tatanggi ka, tatanggalin ka sa trabaho. Ikaw, Melissa, sumpa ka. Rebecca, iniwan ako sa kritikal na oras. Melissa, ikaw ang maasahan. Siguraduhin lumiwanag mamaya. Eldeneth. Mahal, malapit na ang presentasyon ng proposal. Kinakabahan ako. Alam nating lahat na pinapahalagahan mo ang Reg Along ito. Kaya naman ang design team ay naghanda ng bagong proposal. Ito ay siguradong magugustuhan mo. Salamat sa inyong pagsisikap. Walang anuman. Iniisip ko kung anong klaseng babae ang nakaagaw ng puso ni Mr. Front. Anong swerte. Kahit isang onboarding gift ay binibigyan niya ng atensyon. Mr. Frost ay labis na nagmamahal sa kanyang asawa. Ang kanyang pagmamahal sa kanya ay hindi nagbabago. Makatitiyak kayo, Mr. Frost. Ang Wellspark Design Department ay magbibigay ng aming buong pagsisikap. Sisiguraduhin namin kay Mrs. Frost na makita ang inyong mabuting intensyon. Higit sa lahat, maintindihan ang iyong sinseridad. Kung gayon, abalahin namin si Director Jacob. Kung ganon, ang jewelry projects ng Vital Vista Group ay ipagkakatiwala sa Wellspark. Lubos namin pinasasalamatan ito, Mr. Frost. Ang ringtone na ito ay katulad ng sa asawa ko. Bakit hindi mo ay silent ang phone mo? Ang presentasyon kay Mr. Frost ay dapat maging perpekto. Bakit siya nagbaba ng telepono? Mr. Frost, handa na ang bagong disenyo. Pwede ba silang pumasok ngayon? Papasukin sila. Ito si Eve Frost. Ipakita agad ang bagong proposal. Mahal, Sinta, anong ginagawa mo rito? hindi ba dapat ako ang nagtatanong yan? Bakit ka nakaupo rito? Nandito ako para ihatid ang proposal kay Eve Frost. Huwag mong sabihin ikaw si Eve Frost. Hindi ako. Well. Siya si Eve Frost. Pinapunta niya ako. Hindi ba't ako ang nagmaneho sa kanya kanina? Ngayon gusto niya akong maghatid sa kanya. Ha? Tama. Tama po. Kaya pala. Naiintindihan ko na. Kanino ko ibibigay ang proposal na ito? Ikaw ba ang gumawa ng proposal na ito? Eldeneth. Narinig ko na ito raw ay kay Eve Frost. Regalo para kay Yvette Frost. Magugustuhan kaya niya ito? Gustong gusto niya. Hindi lang gusto. Kundi labis na nagulat.
Hindi ko akalain na siya si Mrs. Frost. Pinagawa ko pa naman kay Mrs. Frost ang regalo niya mula sa CEO. Manager, kaya, iprepresenta ko pa ba ang proposal? Alam mo ba kung anong oras na? Walang presentasyon. Tanghalian na. Talagang ganoon. Sa Wells Park Company, hindi namin pinapabayaan ang staff. Ano man ang trabaho mo, nasa schedule ang pagkain. Lahat, kumain na. Salamat, Director Jacob. Ang bagong designer ay asawa pala ng CEO. Halos nagkamali ako ng malaki. Tunay na mahal siya ni Mr. Frost. Kung mapasaya ko siya, tiyak na mapapabilis ang promosyon ko. Melissa, nakaligtas ka ng walang gallows. Pagbalik mula sa Vital Vista Group, anong swerte? Tingnan mo kung paano kita haharapin. Rebecca, anong ginagawa? Oops, sorry, itong draft ng disenyo ay due na ngayon, di ba? Pero, sinadya ko ito. Ito ang pinaghirapan ko. Draft ng disenyo. Bakit mo sinira ito? Bakit? Dahil, si Director Jacob ng Wells Park Company ay malayong tiyuhin ng asawa ko. Sa kumpanyang ito, mas marami pa akong kayang gawin kesa sirain ang disenyo mo. Kaya ko pa nga kitang patalsikit, sa isang salita lang. Rebecca, huwag mong abusuhin ang kapangyarihan. Inaabuso ko ang kapangyarihan ko. Anong magagawa mo tungkol dito? Ang kamag-anak ng asawa ko ay isang direktor ng kumpanya, samantalang ang kamag-anak ng asawa mo ay malamang na isang basurero. Dapat nagtatrabaho ka ng maayos. Anong ginagawa mo dito? Tiyo, anong ginagawa niyo dito? Tiyo, bakit mo ako sinaktan? Ikaw na ignoranteng hanggal. Naglakas loob pang makasakit ng damdamin. Mula ngayon, tanggal ka na. Agad-agad. Ligpitin mo ang gamit mo at lumayas. Tiyo, bakit mo ako tinatanggal? May lakas ka pang magtanong? Seguridad. Palabasin siya dito. Tiyo, nagkamali ako. Mahal. Tiyo. Chairman. Anong nangyayari? May lakas ka pa rin magtanong? Ikaw, lumabas ka rin. Umuwi ka at tanungin ang asawa mo kung ano ang ginagawa niya. Pasensya na po. Siguro'y nabigla ka. Ipinapangako ko na ang mga ganitong bagay ay hindi na mauulit pa. Salamat, Chairman. Gago ka. Ang dami kong sinayang nalaway para lang makuha ang trabahong to. At ikaw, naglakas loob na insultuhan si Melissa. Alam mo ba kung sino ang sumusuporta sa kanya? Anong malaking tao? Manggagawa lang ang asawa niya. Tumahimik ka. Sinabi sa akin ni Director Jacob ang lahat. Malapit ang asawa niya kay Mr. Frost. Melissa ay kapatid mo. Sa pagkakaroon ng koneksyon, hindi mo man lang naisip gamitin ito. Pero naglakas loob kang insultuhan siya. Sa tingin ko, dala ka lang ng malas. Tay, may pag-asa pa ba ako? Wala kang pag-asa. Malabong mapasama ka sa kumpanya. Gayunpaman, si Mr. Potter ng Vital Vista Branch ay nagretiro na. Sabi ng tiyo mo. Kaya niya. Irekomenda ka para pumalit sa kanya. Nitong mga araw na to, naghihintay ako ng magandang balita. Tay, totoo ba to? Salamat, Tay. Hindi talaga ako nagkamali. Kapag naging GM ang asawa ko, sa wakas makakataas na ako ng ulo. At ikaw, sa panahong ito, magpakatino ka. Naiintindihan, Tay. Melissa, sa buhay na ito, tiyak na aapakan kita. Araw-araw mo akong sinusundo sa napakahuwarang asawa. Sa paraan. Si Nathan ay tumatakbo para sa iyon ng Vital Vista Branch. Mula ngayon, ang kanyang kumpanya ay magiging superior na unit mo. Kung hindi ka komportable, paalisin ko siya kay assistant ko. Huwag na. Kung mahalal siya, ay dapat depende sa sarili niyang merito. Kung diskwalipikahin ko siya dahil sa personal na sama ng loob, wala akong pinagkaiba sa mga kontrabida. Hindi ka ba nag-aalala na baka magdulot siya ng gulo kung magkaroon siya ng kapangyarihan? Gulo? Anong gulo? Wala akong pakialam sa mga walang kwentang tao. Gusto ko lang makasama ka. CJ, bigyan natin siya ng isa pang pagkakataon. Kung magtagumpay siya, depende sa kanyang mga kakayahan. Tama. Manalo ang pinakamagaling. Tara na. Kinukuha lang ang impormasyon kay Mr. Mori. Bakit natatagalan? Bakit ang tagal?
Huwag kang mag-alala, mahal. Niluto ko ang sopas na ito para sa iyo. Tikman mo. Oh, kumusta? Ano ito? Amoy masama at malansa. Nakakadiri. Ako mismo ang gumawa nito. Paano ito magiging masama? Isa pa, hindi pa ako nakapagluto. Walang silbi. Kumpletong pagkabigo. Bumalik ka sa iyong kwarto. Mahal. Umalis ka na. Walang kwentang idiot. Anong sinabi ni Mr. Mori? Aprobado ba ni Mr. Potter ang promosyon ko? Ang posisyong iyon ay pinag-iinteresan ng maraming karibal. Bakit niya basta ibibigay sa atin? Anong gagawin natin ngayon? Kasalanan to lahat ni Rebecca. Sinabutahin niya lagi ang karera ko. Bakit ko ba pinakasalan? Ang babaeng ito na puro problema? Tamad siya at matako. Magaling lang sa pagtukso ng lalaki. Walang silbi sa ibang bat. Perpekto kung ganoon. Si Mr. Potter ay may kahinaan dyan. Dahil magaling siyang manukso. Gamitin natin ang talento niyang yan. Napakahusay. Mahal. Masyado akong harsh kanina. Huwag kang magalit. Hindi naman. Buti na lang at okay lang sa'yo na wala akong silbi. Sinta, kailangan ko ang tulong mo sa isang bagay. Ang pag-aproba ni Mr. Potter ay mahalaga sa promosyon ko. Pwede bang magmaganda ka para sa akin? Pero, walang halaga ang mga salita ko. Paano ako makakatulong? Ibigay mo lang ang red along ito sa kanya ng tahimik. Nakaayos na ang lahat. Sa pangalawang pagkakataong ito, ang posisyon ko bilang asawa ng GM ay dapat masiguro sa lahat ng paraan. Sige, gagawin ko. Para sa pag-asenso ng karera mo, gagawin ko ang lahat. Ikaw mismo ang nagsabi. Nasa kwartong ito si Mr. Potter. Magbihis ka ng kaakit-akit. Huwag kang mag-alala, sisiguraduhin kong hindi kita mapapahiya. Babae. Kapag naging manager na ako, ikaw ang unang kong aalisin. Huwag kang mag-alala, Mr. Potter. Hindi ko makakalimutan ang kabaitan mo. Ang iyong pagkabukas palad ay hindi malilimutan. Anong ginagawa mo? Hindi ka ba marunong kumatok bago pumasok? Nathan, ikaw, paano mo nagawang lokohin ang asawa mo? Wala ka bang puso? Mahal, huwag ka namang ganyan. Tsaka, asawa kita. Ang magsakripisyo para sa karir ko ay natural lang, di ba? Isang maliit na sakripisyo lang. Alam mo ba kung gaano ka-relere ang matandang manyak na yon? Para to sa ating kinabukasan at kaligayahan. Magtiwala ka sa akin. Sisikat ako sa pagkakataong to. Mamumuhay ka na parang reyna. Tungkol sa posisyon ng GM, ayos na ba? Ayos na ayos. Sa tulong ng asawa ko, paano pa ako mabibigo? Pero heto ang catch. Alam mo na ang promosyon. Kailangan ng approval ng lahat ng managers. Kailangan ko ang unanimous consent. Baka pwede mo. Anong iminumungkahi mo? Mahal, critical ang timing na ito. Hindi tayo pwedeng magkamali ngayon. At sa totoo lang, gusto mo bang habang buhay, nasa ilalim ka ng anino ng kapatid mo? Ipinapangako ko. Pag ako na ang naging GM, pagbabayaran niya ni Melissa, tuturuan ko siya ng leksyon. Magsisisi siya sa paghamak sa atin. Makukuha mo ang hustisya. Tama, hindi ko hahayaang si Melissa. Nahigaitan pa ako. Deal. Pero hindi lang ako gusto maghiganti. Gusto ko siyang wasakin. Lubos na mawawasak. Ang iyong hiling ay aking utos. Melissa, papanoorin kitang umaakyat sa itaas. Bawat kahihiyang titiisin ko ay pagbabayaran mo ng 1,000 beses. Ang bagong GM ng Vital Vista Branch ay nagdaraos ng pulong sa buong kumpanya. Maliban kay Director Jacob at mga nasa biyahe, lahat ng staff ay nasa meeting room. Bakit nandito ka pa? Papunta na ako. Haay. Pasensya na talaga. Siguro, maaari mong hiramin ang damit ko. CJ. Salamat. Sa wakas, dumating ka rin, ate. Rebecca, bakit ka nandito? Nagulat ka. Nagplano kang patalsikin ako. Hindi inaasahang babalik ako sa mismong lugar na ito. Nasiraan ka na ng bait.
Huwag kang magmadali. Bilang magkapatid, ikaw bilang nakatatandang kapatid ko, paano mo hindi masasaksihan ang promosyon ng asawa ko bilang GM at ang pag-angat ko bilang asawa ng GM? Ito ay isang makasaysayang sandali. Ang drama ng kasal mo ay hindi ako interesado. Itigil mo na ang pang-aabala sa akin. Teka, hindi pa ako tapos. Ang pulong ng asawa ko ngayon ay direktang may kinalaman sa iyo. Ipaliwanag mo. Tingnan mo mismo. Bilang GM ng branch, hindi ako magtitipid ng pagsisikap upang alisin ang mga sumali sa pamamagitan ng hindi etikal na paraan. Simula kay Melissa. Lahat masdan ninyo. Si Melissa ng Design Department ay tinanggal sa trabaho dahil sa sugal. Pero mas bumaba pa siya, gumamit ng mga madayang paraan para makapasok sa Wellspark Company. Ang ganyang ugali ay sumisira sa kultura ng ating kumpanya. Kailangan nating manindigan. Kaya naman, napagdesisyonan ko na tanggalin si Melissa. Hindi ko akalain na ganito siya. Tama, deserve niya yan. Susuportahan namin si Mr. Mori. Nakipagsabuatan ka sa mga insiders para siraan ako, di ba? Anong problema kung ginawa ko? Sisiguraduhin kong mawawala sa iyo ang lahat. Ang reputasyon mo, lahat-lahat. Sa ibabaw ng aking bangkay, pupunta ako para magpaliwanag. Anong maitutulong niyan ngayon? Tignan mo nga yung suot mo. Kahit pumasok ka pa, kamumuhian ka lang nila. Kapatid mo ako. Paano mo nagawang magplano nang ganito kasama laban sa akin? Bakit? Alamin mo ang lugar mo. Ang isang probinsyana na katulad mo ay hindi dapat mas maging magaling sakit. Nararapat kang mapunta sa ilalim ng paa ko. Nakikita mo ba yan? Ang asawa ko ngayon ang GM. Ginagalang sa buong kumpanya. Bilang asawa ng GM, nasa magandang buhay ako. Habang ikaw ay isang palaboy lang na kinamumuhian ng lahat. Hindi kita hahayaang manalo. Lilinisin ko ang pangalan ko. Tumigil ka dyan. Hindi pa tapos ang palabas. Tignan mo mismo. Hindi lang si Melissa, pati ang asawa niya, na ginagamit ang pangalan ni Mr. Frost para manloko. Para sa mga basurang tulad nila, dapat tayong gumawa ng aksyon. Simula ngayon, hindi na sila kailanman tatanggapin sa Vital Vista. Ibabalik namin ang reputasyon ng Vital Vista, at ibabalik ang kapayapaan sa lipunan. Nakikita mo ba yan? Ito ang realidad. Ang asawa ko ang magiging GM, samantalang ang sa iyo ay mananatiling walang trabaho. Ayokong maniwala na kayong dalawa ang may kapangyarihan dito. Pupuntahan ko si Eric Frost at ilalantad ko ang mga walang hiyan yung gawain sa kanya. Sino ka sa akala? Akala mo basta-basta mo makikita si Mr. Frost? Bukod pa doon, may matibay kaming ebidensya kahit pa dumating si Mr. Frost. Ang iisipin lang niya ay ikaw, Melissa, ay walang iba kundi isang babaeng nagpapadala. Sinong maniniwala sa babaeng nagpapadala? Ngayon, bilang GM ng Vital Vista, opisyal akong nagbibigay ng termination notice. Ipapakalat ito sa media, upang ipakita sa publiko, at sa buong mundo, ang aming pagtatanggol sa corporate ethics. Narinig mo ba yan? Ang desisyon ng isang GM ay mababawi lamang ng VP. Melissa, maghanda ka sa kahihiyan, ha? Wala na ba? Pustisya sa mundong ito. Kung lahat ay walang tutol sa dokumentong ito, pipirmahan ko na ito. Tumutol ako. Isa ka lang ordinaryong trabahador. Paano mo nagawang gambling ang pagpupulong ng aming kumpanya? Lahat. Asawa siya ng babaeng iyon. Mga gwardya, arestuhin siya agad. Mr. Frost, ano? Anong tawag mo sa kanya? Siya si Mr. Frost. Palitan ang mga litratong iyon. Sige po, Mr. Frost. Kaya si Rebecca pala ang nasa litrato. Nakan, nagpanggap ka para maging yen at siraan ang asawa ko. Binabawi ko ang posisyon mo bilang yen. Simula ngayon, paalisin ka sa Melbourne City. At permanenteng ilista sa blacklist. Palabasin siya dito. Mr. Frost, pasensya na po. Hindi ko alam na kayo si Mr. Frost. Dalhin siya paalis. Mr. Frost, nagkamali ako. Imposible. Ang lalaking iniwan ko ay hindi maaaring si Mr. Frost. Mr. Frost, nagkamali ako. Mr. Frost, bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Mahal. Simon. Kaya. Nagsisinungaling ka sa akin.
Buti na lang wala si Mrs. Frost ngayon. Kung hindi, Hindi niya dapat malaman ito. Siguraduhin lahat ng narito ay manahimik para hindi masaktan si Kira Frost. naiintindihan po, Mr. Frost. Simon, Mahal, anong ginagawa mo dito? nagtratrabaho ako sa kumpanyang ito. Natural lang na nandito ako. Ang tunay na tanong ay, bakit ikaw nandito? Hayaan mo akong magpaliwanag. May business assistant cook dito, kaya sumama ako para tignan ka. Tumigil ka na sa pagpapanggap. Ginoong Frost, Mahal, hayaan mo akong magpaliwanag. ipaliwanag ang ano? Ipaliwanag kung bakit itinago ang pagkatao mo para pakasalan na. Bakit ka patuloy na nagsinungaling hanggang sa mismong sandaling ito? Ano? Nahihiya ka ba dahil mahirap ako? O natatakot na pag-interesan ko ang yaman? Mahal, sumusumpa ako. Hindi ko naisip yan. Bigyan mo lang ako ng pagkakataon. Mapapaintindi ko sa'yo, Simon, bitawan mo ako. Hindi ako makikinig sa mga dahilan. kahit kailan. Hindi mo ako pwedeng iwan. Bitaw. Anong problema? Wala kang pakialam. Binigyan ng pangalawang pagkakataon sa ang gusto ko lang ay isang simpleng kapareha. Pero heto ako ngayon, nakulong muli sa kasinungalingan at pagtataksil. Mayroon bang tunay na pag-ibig? O isa lamang itong ilusyon? Dugo. Mahal. Ang daming dugo dito. Mayroon ba? Tumawag ng ambulansya. Mahal, gising ka na. Kamusta ang asawa ko? Mr. Frost, buntis po si Mrs. Frost. Gayunpaman, nagpapakita siya ng banta ng pagkalaglag. Kailangan niya ng pahinga at pag-aalaga. Ano man ang mangyari. Iligtas ang anak ko sa lahat ng paraan. Huwag kang mag-alala, Mr. Frost. Mahal. Tignan mo, magkakaroon tayo ng baby. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Ipinapangako ko. Aalagaan kitang mabuti, at hindi na magsisinungaling muli. Mahal. Alam kong nagkamali ako ng malaki. Pero may mga pangyayari na nagpilit sa akin. Para sa baby, patawarin mo ako. Okay. Kailangan ko ng oras para mag-isip. CJ. Nathan, ang sama mo. Paano mo ako nagawang saktan? Buntis si Mrs. Frost. Dapat mong tiyakin ang kanyang kaligtasan sa lahat ng paraan. Buntis nga si Melissa. Ang posisyon ng asawa ng CEO ay nararapat lamang sa akin. Paano niya nagawang nakawin ito sa akin? Hindi ako pwedeng sumuko ngayon. Hoy, gawan mo ako ng pabor. Babayaran ko ang utang mo sa sugal. Melissa, magbabayad ka para dito. Pababayaran kitang ibalik lahat ng inagaw mo sa akin. Aba, mahal kong manugang. Lola. Anong ginagawa niyo dito? Tumabi ka. Dadalawin ko ang aking manugang. Ikaw siguro si Melissa. Kawawang bata. Pamayat ka. Lola. Hindi niyo pa nga po nakikilala si Melissa. Tama na. Ganito mo siya inaalagaan. Napunta siya sa ospital. Huwag kang magdahilan. Melissa, anak. Nabalitaan ko na. May hindi pagkakaintindihan. Pumunta ako para linawin ang lahat. Eto ang nangyari. Nagpanggap si Simon na isang trabahador dahil lahat ng babae na ipinapakilala ko sa kanya ay habol lang ang pera niya. Hindi kanya gustong lokohin. Anak, bakit hindi mo siya bigyan ng isa pang pagkakataon? Sinta. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon. Hindi na ako magsisinungaling sa'yo. CJ, sige, isa pang pagkakataon. Pero, dahil lang sa respeto kay Lola. Anong problema, anak? Dali, pahigain niyo siya. Anong problema, mahal? Buntis siya ngayon, at mahina ang katawan. Alagaan niyo siyang mabuti. Huwag niyo siyang inisin palagi.
Hello? Oh, CJ. Anong problema, mahal? Sinong tumawag? Sabi ni Papa, nabalian siya ng binti. Walang nag-aalaga sa kanya. Gusto niyang puntahan ko siya. Melissa, hindi ka dapat magpagod sa kalagayan mo. Simon, puntahan mo siya. Kung malala, dalhin mo siya rito. Kumuha ka ng caregiver para sa kanya. Hindi natin dapat pahirapan ang apo natin. Pero, Mahal, tama ang lola. Mag-focus ka sa pagbubuntis mo. Iwan mo na sa akin ang iba. CJ. Kumain ka ng lugaw. Bakit ka nandito? Si Simon pala. Ito na ang pagkakataon ko. Ang posisyon ng Mrs. Frost ay nararapat na mapasaakit. Ikaw pala ang nagpaplano. Anong ngayon? Kapatid ko siya. Hindi ba dapat dumalaw siya? Hindi ba tama yun? Rebecca, binabalaan kita, kapag gumawa ka ulit ng ganyan, at sinaktan mo ang asawa ko, hindi kita patatawarin. Anong ginagawa mo? Simon, hindi mo pa rin alam, ano? Si Nathan ay orihinal na, isinayos ni Dad para ipakasal kay ate. Pero nang magustuhan niya ako, napilitang umatras si Melissa, at pumayag na lang sa'yo. Akala mo ba yung mga murang na yan, ay masisira ang kasal namin? May sasabihin ako sa'yo. Kahit totoo yan, ano naman, kahit sino pa ang nakaraan ni Melissa, ako pa rin ang pipiliin niya sa huli. Ako lang ang pwede. Obsessed ka kay Melissa. Alam mo ba, na ako dapat ang mapang-asawa mo, kung hindi ka lang niya inagaw. Ang posisyon ni Mrs. Frost ay sa akin dapat ngayon. Itigil mo na ang mga plano mo. Ang mga gold digger na katulad mo ay napakarami. Kahit wala si Melissa, hindi kita papansinin. Bakit? Anong lamang niya sa akin? At isa pa, lumayo ka sa asawa ko. O kung hindi, hindi kita tatantanan. Para kay Melissa to. Pero dahil nandito ka, ikaw na lang ang mag-enjoy. Melissa, akala mo ba pag nagbuntis ka, ay masisiguro mo ang posisyon mo? Lahat ng dapat sa akin, ay babawiin ko. Mahal. Paano niya nagawang makasama si Rebecca? Kumusta ka? Mahal kong kapatid. Nagustuhan mo ba ang mga litratong pinadala? Rebecca, bakit ka nasa bahay? Nasaan ang asawa ko? Ipasa mo siya sa telepon. Mahal, kay sweet. Sayang. Malapit na siyang maging asawa ko. Ano ba talaga ang gusto mo? Babawiin ko ang nararapat sa akin. Ikaw dapat ang ikakasal kay Nathan. Dapat ako ang asawa ng CEO ng Vital Vista Group. Ang posisyon na yun ay dapat sa akin. Ninakaw mo ang buhay ko. Hindi kita sasayangan ng oras. Pakausapin mo ako sa asawa ko. Akala mo dahil Mrs. Frost ka na, may karapatan ka ng apihin ako para magmalaki. Plano kong dayin ka para pumunta rito. Pero dumating si Simon, kapag natulog na kami. Tuluyan ka na niyang itatakwi, kasuklaman ka niya magpakailanman. Huwag kang managinip. Hindi ka hahawakan ng asawa ko. Ang walang muang mo. Pare-pareho lang ang mga lalaki, kapag naghubad at umakyat ang init. Wala ng moral at desente. Melissa, hintayin mo lang na palayasin ka sa kat. Hello? Rebecca. Ang bilis naman. Talaga bang mahalaga sa iyo si Simon? Nasaan ang asawa ko? Ilabas niya na siya ngayon. Anong minamadali mo? Melissa, alam mo na pala noon pa man, ang tunay na pagkatao ni Simon, di ba? Kung hindi, hindi ka sana kusang loob na, nagpakasal sa isang construction worker. Ibinigay ko sa iyo ang panalong baraha ko. At ngayon nagbubunyi ka sa loob. Maniwala ka man o hindi, wala akong alam tungkol dito. Tigilan mo ang pagpapanggap. Alam mo simula pa lang, na ang bangkit ni Dad ay isang patibok. Iba ka rin talaga.
Nagpapasisa ka sa luho, habang itinutulak mo ako sa apoy. Melissa, sinira mo ang buhay ko. Isa kang asong ulol. Hindi ko sasayangin ang hininga ko sa'yo. Padaanin niyo ako. Anong kinatatakutan mo? Alam kong buntis ka. Sa nakaraan mong buhay kasama si Nathan, hindi ka nabuntis. Ngayon nagpakasal ka kay Simon. At agad-agad kang nabuntis. Melissa, ang swerte mo. Anong gusto mo? Siyempre, para itama ang mali. Tandaan mo, si Nathan ang dapat na iyong mapang-asawa. Si Simon at ang posisyon bilang Mrs. Frost ay dapat sa akin. Melissa, pirmahan mo ang papeles ng divorce at iwanan mo si Simon. O kung hindi, ang bastardo sa sinapupunan mo ay hindi na makakakita ng liwanag. Kung ayaw mo ang iyong hindi ipinanganak na anak upang mamatay ngayon, mag-sign mabilis ang mga papel. Ano? Naghihintay pa rin si Simon upang makaligtas ka. Masyadong masama. Siya ay walang kamalayan na gamot, nagsisinungaling walang kaya sa kama, ulit-ulit na linya na inalis para sa conciseness. Hindi niya maaaring makaligtas ang kanyang sarili. Laban si Simon. At para sa mga lumang panahon, ipaayan ko ang mga agad. Tumigil sa araw. Babalik ko kayo, lahat ng iyong ninakaw mula sa akin, ngayon. Rebecca, isinasaalang-alanga ang mga kahinat na nito. Mga resulta. Ikaw na, nasira ang aking buhay ganap. Ano pa ang maaari mong kunin? Alam mo kung ano. Ako ibinibenta ang aking katawan paulit-ulit upang gawin si Nathan CEO. Walang bilang na beses, dereded ko ang aking sarili para sa kanya. Gayunpaman siya itinatago ang mga mistresses. At abusado ako. Ito ay dapat na ang iyong kapalaran. Bakit dapat ako magdusa sa halip? Ikaw. Ano ang ginagawa mo? Ibigay sa akin. Mahigpit ka na tawagan ng pulis. Humihingi mo ng kamatayan. Melissa. Sa tingin mo, sino man ay darating upang makaligtas sa isang beses ako pumatay sa at maaari kong gawin ito muli. Ano ang ginagawa mo? Ang iyong kamatay. Ang aking sariwang simula. Bigyan ako ng isa pang pagkakataon, at gagawa ko ang tamang pagpipilian. Melissa, papatayin kita. Rebecca, Baliw ka. Humingi ka ng tulong sa akin, pero hindi mo sinabing papatay tayo. Nandito lang ako para maglaro, kasama ang aking kapatid. Natatakot. Tama na ang usapan. Nangako kang ibabalik ako sa posisyon ng GM. Ano ang plano mo? May isang paraan. Kung matapang ka. Magsalita ka. Napansin mo na siguro, obsesyon si Simon kay Melissa. Gamitin ang feelings niya para magsalita siya para sa iyo. Hindi lang GM. Pwede ka pang maging chairman. Mas baliw ka pa sa akin. Pinapabagsak mo siya sa akin. Sa tingin mo tutulungan niya ako? Hindi kailanman kusang loob, pero kumuha ka ng leverage sa kanya, at susunod siya. Anong ibig mong sabihin? Matulog ka kasama si Melissa, at I feel mo para i-blackmail siya. Mapapasayo siya, sa iyong awa. Sira ka. Babae siya ni Mr. Frost. Papatayin ako nito. Kung mananahimik siya, hindi malalaman ni Mr. Frost. Hindi na mauulit ang pagkakataong ito. Kung uurong ka, maghahanap ako ng iba. Para sa iyo. Patuloy kang isang loser na walang bayag. Sinukol ako ni Simon. Ito na ang comeback ko. Kung mabaygo ako, sisihin ko lahat kay Rebecca. Panalo pa rin ako. Sige. Gagawin ko. Melissa. Hindi papayag si Simon na makita kang may ibang lalaki. Hindi niya hahayaang manatili ka bilang Mrs. Frost. Nathan. Bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Rebecca? Huwag mong banggitin ang babaeng yan. Kung hindi dahil sa kanya, paano ako mapupunta sa ganitong kaawa-awang sitwasyon? Nabulag yata ako. Para piliin siya bilang asawa ko. Ang problema ninyo sa kasal ay hindi ako interesado. Kailangan kong hanapin ang asawa. Tumigil ka dyan. Hindi pa ako tapos magsalita. Melissa. Ang blind date na yon ay para sana sa'yo kung hindi nakialam si Rebecca.
Ikaw sana ang asawa ko. Nathan, anong ginagawa mo? Anong sa tingin mo? Sinira ako ng asawa mo at iniwan akong ganito. Bilang asawa niya. May utang kang bayad sa akin. Akala mo makakatakas ka? Nathan, sinuhulan ka ba ni Rebecca? Anong inalok niya sa iyo? Dodoblehin ko. Huwag kang magsinungaling. Kung pakakawalan kita ngayon, babuhusan ako ng asido ng asawa mo. Pero kung matutulog ako sa'yo, at gamitin ito bilang leverage, ibibigay mo sa akin ang lahat. Ah, bitawan mo ako. Walang silbi. Hindi man lang kayang hawakan ng babae. Nang ahas kang saktan ako, Aray, bitawan mo ako. Simon, Akala mo ililigtas ka ni Simon. Lahat ng pinaghirapan ko ay babayaran mo ng 1,000 beses. bitawan mo ako. Simon, tulungan mo ako. Pakawalan mo siya. ha? Ang aga mo namang nagising. Simon, okay ka lang ba? Sinaktan ka ba nila? Pasensya na, Melissa. Nabigo akong protektahan ka. Salamat at ligtas ka. Melissa, pakawalan mo siya. Asawa ko si Simon. Lahat ng tinatamasa mo ngayon ay nararapat na sa akin. Ang kapal ng mukha mo, Rebecca. Hinahamon mo ako? Nangako kang gagawin ako, General Manager. Lumabas na. Inaagaw mo ang lalaki ni Melissa. Naniwala ka agad. Naniwala ka sa bawat salita ko. Sa talino mong yan, gusto mong maging GM. Sa panaginip mo. Hayop ka. Paano mo ako nagawang lokohin? Tama na. Kayong dalawa ay hindi makakatakas sa hustisya. Mr. Frost, niloko ako. Narinig mo yun. Ginagamit ako ng babaeng to. Ang yabang mo ngayon. Si Nathan ay nagpaplano na palitan ka bilang GM ng grupo, at si Melissa nagpapanggap na inosente pero sumisira ng tahanan. Ako ang tunay na nagmamahal sa'yo. Paano mo ako nagawang saktan? Dahil ako ang kapatid na laging pinapabura. Palagi akong nagpaparaya sa iyo simula bata pa. Noong bata pa tayo, gusto ni Dad na ipadala ang isa sa atin sa probinsya. Nagboluntaryo ako para hindi ka mahirapan. Nag-alala ako na magdurusa ka, kaya ako na lang ang pumunta. Pero anong ginawa mo? Paano mo ako tinrato kapatid? Oo, ano ngayon? Sa tingin mo ba gaganda ang buhay mo sa mga walang kwentang plano na yan? Dudurugin kita sa ilalim ng aking sakong walang awa. Rebecca, paulit-ulit mo akong pinupukaw. Pinalampas ko ito, pero ngayon, naglakas loob kang ikulong ang asawa ko. Hindi ko ito palalampasin. Paumanin po, Mrs. Frost. Nabigo ako sa aking tungkulin. Dalhin niyo ang dalawang ito sa istasyon ng pulis. Opo, Mrs. Frost. Mr. Frost, niloko niya ako. Inosente ako, Mr. Frost. Maawa ka, Mr. Frost, pakiusap. Ayokong makulong. Melissa, ikaw na masama at walang pusong bruha. Sampain kang mamatay sa isang kakilakilabot na kamatayan. Pakawalan niyo ako. Dad, tulungan mo ako. Melissa, ano ba itong nangyayari? Magkapatid kayo sa dugo. Okay na ang mga binti mo. Nagsinungaling ka sa akin. Alam mo bang ang asawa ko ay dinuroga at ikinulong ni Rebecca? Paano mo ito nagawa? Wala akong pagpipilian. Nangako ang kapatid mo. Nalilinisin niya ang mga utang ko sa sugal. Kung akitin kitang bumalik, hindi ko akalain. Nasasaktan ka niya. Hindi dapat ganito ang mangyari. Tsaka, okay naman kayong dalawa. Melissa, pamilya tayo. Kalimutan na lang natin. Ito, okay? Ikaw, Mahal. Kalma ka lang. Kung may mangyari sa asawa ko, kayong dalawa, hindi ko kayo palalagpasin. Huwag, teka, parang awa mo na. Rebecca, bilasan mo at mag-sorry ka sa kapatid mo. Kung patuloy kang gumagawa ng gulo, madadamay ako sa'yo. Ang kapal ng mukha mo para sabihin yan. Kung hindi ka nakipagsabuatan kay Nathan, sana hindi ko hinayaan na ang posisyon ng asawa ng CEO ay mapunta kay Melissa. Ako ang sinisisi mo? Noon, si Nathan ang blind date ng kapatid mo. Ipinilit mong agawin at pakasalan siya. Kung alam ko lang na magiging ganyan ka, dapat ipinadala na kita sa probinsya noon. tama na. Kayong mag-ama ay parehong sakim at ganit. Melissa, Papayuhan ko si Simon na palayasin kayo sa Melton City. Ayoko nang makita pa kayo. Ang masasama ay may katapusan din. Makukuha niyo ang nararapat sa Umalis ka dyan.
Teka, Melissa, ako ang tunay mong ama. Melissa, hindi mo ako pwedeng palayasin. Melissa, Melissa, maghanda ka. Hindi ako papayag dito. Mamamatay si Simon sa isang pagsabog sa Canal Street sa loob ng 3 araw. Melissa, kapag wala na si Simon, tignan natin kung paano ka magyayabang. Kumusta ang pakiramdam mo? Mas maayos na ako. Malusog din ang babe. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala sa baby. Ikaw ang inaalala ko. Okay lang ako. Nung araw na iyon, itinigil ko ang lahat ng koneksyon sa kanila. Kung may mangyari ulit na ganito, hindi ako magpapapigil para sa pamilya. Baguhin na natin ang usapan. Mahal, gusto kong magkaroon ng kasal natin sa susunod na linggo. Kasal natin. Ang bilis naman. Masyadong mabilis? Matagal na tayong kasal. Huwag kang mag-alala sa mga plano. Ako na ang bahala sa lahat. Ay nga pala, bukas ang prenatal check-up ko. Sasama ka ba? Naman. Pero kailangan ko munang asikasuhin ang negosyo sa pabrika sa Canal Street. Maghintay ka sa bahay. Susunduin kita pagkatapos. Canal Street. Anong problema, mahal? Ang pangalang ito, parang pamilyar, bakit kaya? Mahal, Oh, wala naman. Pero kapag naririnig ko iyon, nakakaramdam ako ng kaba. Baka dapat nating kanselahin ang plano. ikaw, natrauma ka pa rin sa nangyari noon. Huwag mag-isip ng sobra, magpahinga ka. Pero kasi, Tama na. Magpahinga ka na lang sa pagbubuntis. Ipaubaya mo na sa akin ang lahat. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo uli. Mahal, ipapacheck up kita pagbalik ko. Simon, hindi pa rin ako mapakali. Baka ngayon, magstay na lang tayo sa bahay. Love, ang kontrata sa pabrika sa Canal Street ay importante sa karera ko. Maghintay ka na lang sa bahay. Babalik ako pagkatapos ng meeting. Lanan, Bakit ang Canal Street, ang mga letra na ito, ay nagdudulot ng takot sa akin, ang kaba sa puso ko? Saan ko ba narinig ang pangalang ito? Naalala ko na. Nabanggit ni Rebecca, sa nakaraan naming buhay, nabalita na namatay si Simon, sa pagsabog sa Canal Street, ngayon mismo ang araw na iyon. Naku, nasa panganib si Simon. Simon, huwag kang pumunta sa Canal Street. Medyo matindi ang trapiko. Huwag kang mag-alala, Mr. Frost. Hindi namin papalampasin ang pagpirma. Hello. Simon, hindi ka pupunta sa Canal Street. anong problema, honey? Bakit hindi ako pwede pumunta? Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag. Basta huwag ka pumunta ngayon. Pero ito. Why, honey? Bakit patay ang telepono? Ibaliktad ang kotse. Frost, Ang kontratang ito ay napakahalaga. Importante ito para sa kinabukasan ng ating kumpanya. alam ko. Pero pinipilit ni Melissa na bumalik ako. Simula kahapon, hindi siya mapalagay sa Canal Street. Nababahala siya pag binabanggit iyon. Nag-aalala ako. Mr. Frost. Buntis si Mrs. Frost. Normal lang ang pagkabahala sa panahon ng pagbubuntis. Huwag kang masyadong mag-alala. Nandito na tayo. Tara na lang. Pirmahan ang kontrata at bumalik agad. CJ, bibilisan natin. Melissa, lahat ng mayroon ka ay mawawala na malapit. Namatay ang linya. Hello, ang numero ay naka-off. Naalala ko, maraming tao ang namatay sa pagsabog. Hindi, kailangan ko itong pigilan. Ang trahedya na mangyari. Huwag mo iyang buksan. Maraming salamat po. Kung hindi dahil sa'yo, nagdulot sana siya ng sakuna ngayon. Okay lang. Simula ngayon, huwag mag-operate ng gas. Malapit sa alikabok na madaling masunog. Pwede itong magdulot ng pagsabog. Sobrang delikado. Ako alternasyon. Natuto na ako sa aking leksyon. Sa buhay na ito, nailigtas ko ang lahat. Paano ito nangyari? Hindi sumabog ang panaderia.
Buhay pa si Simon. Noong nakaraan, palaging nangyayari ito. Bakit hindi ngayon? Melissa, akala mo ba mababago mo ang kapalaran? Sisiguraduhin kung hindi ka magtatagal. Kung hindi siya papatayin ng langit, ako mismo ang gagawa. Mahal kong Melissa. Lola, Melissa. Bukas ikaw at si Melissa ay magkakaroon ng seremonya ng kasal. Mayroon ako, inihanda ang ilang regalo para sa iyo. Lola, ito ay labis na maluho. Masyadong malaki. Kung hindi tayo nagmamadali, iisipin kong ito ay napakasimple. Sisihin mo ang pilyong iyon. Sa pagmamadali ng mga bagay-bagay, at hindi ako binigyan ng oras para maghanda, Lola. Pwede tayong magkaroon ng simpleng seremonya sa kahit anong simpleng lugar, hindi kailangang maging engrande. Hindi pwede. Ang mga kasal sa aming pamilya ay hindi basta-basta lamang. Hindi ko hahayaang ang aking apo sa babae ay ulitin ang aking nakaraang panghihinayang. Hindi ka maniniwala kung gaano kabilis ang mga bagay. Nang pakasalan ko ang kanyang lolo, masyadong minadali. Kahit walang maayos na singsing. Tingnan mo. Lahat ng ito ay para sa iyo, mahal ko. Ang singsing na brilyante na ito ay... Narito ang isang Burgundy Original Cut na singsing. At isang Bag-On sa Premium na singsing. Lahat ng ito ay espesyal na inihanda para sa iyo. Gusto mo ba? Gustong gusto ko. Mayroon din akong damit pang kasal para sa iyo. Maghintay ka lang. Sa paraan, ano ang singsing ni Lola noon? Bakit hanggang ngayon ay nagtatanim pa rin siya ng sama ng loob? Ito ay isang mataas na uri ng singsing na 5 taon pagkatapos ng kanyang kasal. Naging uso ang mga singsing na brilyante. Iwanan mo ang plano ng kasal, kay Lola. Mag-focus ka lang sa pagiging isang magandang babaeng ikakasal. Elvenet. Halika, Melissa, subukan mo ito. Gusto mo ba? Wow, ang ganda ng damit pang kasal na ito. Gawa ito ng sikat na designer ng France. At personal na ginawa, totoo. Ang swerte ni Mr. Nako, Mrs. Frost na siya ngayon. Malapit nang magsimula ang seremonya, Mrs. Frost, tatapusin ko na ang makeup niya. Magsisimula na akong maglagay ng foundation. Mr. Maaari mong ipikit ang iyong mga mata, at mag-relax. CJ. Sa bagay, buntis ako. Ang makeup na ito ba ay ligtas para sa baby? Ligtas na ligtas. Espesyal kong inihanda. Ito para sa iyo. Maganda. Sige, ituloy mo. Sa totoo lang, hindi ko maintindihan kung paano ang isang ordinaryong tao ay makapag-asawa sa elite family katulad ng mga Frost. Dahil lang ba sa maganda mong mukha? Ang tono niya ay parang kakaiba at pamilyar. Nagbibiro lang, huwag kang magalit. Gaano pa katagal? Kumikirot na ang mukha ko. Kahit premium na makeup ay hindi, siguradong walang iritasyon. Tiyagin mo pa ng kaunti, tiyagin mo lang. Tapos na. Maaari mo nang imulat ang iyong mga mata, ngayon. Aray. Ikaw, Melissa, handle ka pa rin tulad noong nakaraang buhay. Mamatay ka na. aray. Huwag. Rebecca, ikaw ba yan? Anong problema, Mr.? Panaginip lang pala. Pasensya na. Nagulat ba kita? Okay lang ako. Mr. Hindi ka ba maganda ang pakiramdam? Sandali lang, matatapos ko na ito agad. Mr. Ang ganda mo. Why, Simon? Honey, handa ka na ba? Darating na ako dyan. Mr. Gutom ka ba? Gusto mo ng cake? Hindi, salamat. Nasusuka ako sa matatamis. Asim lang ang kaya ko. Asim, Preskong aprikot, binibenta. itigil ang sasakyan. Preskong aprikot, binibenta. Anong ginagawa mo, honey? Malalaman mo rin.
Boss, bibili ako ng aprikot. Parating na. Binilhan mo ako ng asim na aprikot. Salamat, hot. Kung may gustong bilhin ang asawa ko, sisiguraduhin kong makukuha niya ito. Ang pagpapakasal sa CEO ng Vital Vista Group ay nagpapasaya sa iyo at papatayin ko siya ngayon. Tingnan natin kung ngingiti ka pa, mamatay ka. Simon, Mr. Frost. Mr. Frost, gising. Mr. Frost. hon, anong nangyayari sa'yo? Simon, manatili ka sa akin. Magiging okay ka rin. Simon. Ang dami kong binago, pero hindi ko pa rin siya nailigtas. Simon. Nakatakda ring iwanan ako. Doktor, kumusta ang asawa ko? Mr. Frost siya. Melissa, ikaw ang panalo. Tignan mo ako, talunan. Siguro nagmamayabang ka na. Rebecca, hindi ko ginusto na makipagkompetensya sa'yo. Walang panalo o talo. Siyempre hindi mo kailangan ikukumpara sa akin. Lahat ng tinatamasa mo ngayon ay ninakaw sa akin. Ang laki ng singsing na brilyante. Hindi ko pa nakita ito. Ito ba ang ganda ng pagiging Mrs. Frost? Sayang. Patay na ang asawa mo. Ang anak mo sa sinapupunan ay lalaking walang ama. Ngayon, miserable ka na rin. Malinaw na pinatay kita sa aksidente. Papaano, buhay ka pa? Imposible. Nang dinala si Simon sa ospital, critical talaga ang kanyang kalagayan. Ngunit, Mrs. Frost. Critical ang kalagayan ni Mr. Frost. Pero ang amoy ng suka sa kanyang kamay ay protektado ang kanyang ulo mula sa matinding pinsala. salamat naman. Pero nawala ng maraming dugo si Mr. Frost at kailangan ng type A na pagsasali ng dugo. Sa kasamaang palad, karamihan sa mga pasyente ng ospital ay galing sa aksidente. Ubus na ang type A na dugo namin. Kung walang agarang pagsasalin, baka hindi siya mabuhay. Doktor, type E ako. Kunin mo ako para mag-donate ng dugo. Kailangan ko siyang iligtas. Pero, Mrs. Frost, bagong buntis ka, ang pagkawala ng maraming dugo ay maaaring mapanganib sa inyong dalawa. Wala akong pakialam. Kunin mo ako ngayon. Kilos. Sige, sumunod ka sa akin. Nagplano ako ng husto. Para lang matapos, sa pagkakulong sa sarili ko. Habang kayong dalawang lovebirds ay malaya. Ang masasamang gawa ay humahantong sa pagkawasa. Ang kapalaran mo ay nararapat sa mga krimen mo. Melissa, palagi kong kinamumuhian ang pagiging banal mo. Akala mo ba ang pagpalit sa akin, sa impyernong rural na iyon, ay dapat kong ipagpasalamat? May ideya ka ba kung anong hirap ang tumira sa sugarol na iyon? Ano man ang paniwala mo. Pagkatapos mamatay ni nanay, palagi kitang nakikita bilang ang nag-iisang pamilya ko. Pero binayaran mo ako ng pagtataksil, paulit-ulit. Hindi na kita mapapatawad. Ito na ang huling pagkikita natin. Simula ngayon, mag-focus ka sa pagbabago dito. Melissa, walang pinsala ang asawa mo. Bakit mo ako ikukulong? Bakit mo ako ikukulong? Ang sama mo. Ang pagbisita ko sa iyo ngayon ay isang pagkakamali. Ikaw na lang mag-isa ngayon. Bumalik ka dito. Hindi mo ako maalis. Multuhin kita habang buhay. Kakapit ako sa iyo magpakailanman. Bumalik ka dito. Apo ko, mahal na mahal kita. Ang cute-cute. Anak, makinig ka. Ang agimat na ito ay poprotekta sa... Simula ngayon, lumaki kang malakas. At mabuhay ng 100 taon. Ginto pa ito. Mrs. Judy Frost, kumpara sa regalo mo. Ang regalo ko sa unang buwan ay napakasimple. Bakit mo ako kinukumpara? Ako ang kanyang lola sa tuhod. Higit pa doon, kung hindi dahil sa inyo, Mr. at Mrs. Frost. Ang batang ito ay hindi sana ipinanganak. Oo nga pala. Ngayong mayroon na tayong baby, Simon. Ang kasal mo kay Melissa ay dapat nang ayusin agad. Napag-usapan na namin. Gusto niya ng pribadong seremonya. Hindi pwede.
Noong nakaraan, ang aming kasal ay nasira. Ngayon, magkakaroon tayo ng engranding kasal. Para itaboy ang malas. Tayo ay pupunta sa ibang bansa. Mababaw na buhangin. Dekora sayo ng lobo. Lahat ng bag. Beach. Mga lobo. Mrs. Judy Frost, bakit hindi natin ganapin ang kasal sa isang cruise ship? Buong serbisyo sa pagkain, kasama na lahat. Imbitahan pa ang mas maraming bisita. Lahat ng empleyado ng Vital Vista ay imbitado. Para magdiwang ng sama-sama. Anong ginagawa mo? Ito ba ang kasal ko o isang company retreat? Teka, Mr. Frost, hindi yun ang ibig kong sabihin. Hello. Mr. Ako ang gwardya ng kapatid mong si Rebecca, sa pasilidad ng kulungan. Nagpakamatay siya kagabi. Ang huling mga salita niya ay, pagkatapos ng kamatayan, magsimula muli, kahit ano pa, pumunta ka, para ayusin ang mga arrangement. Mrs. Judy Frost, gawin nating masigla ang kasal. Paano kung dagdagan natin ang isang raffle segment? Gusto mo lang magkaroon ng team building? Hindi na kailangan. Hindi na tayo magkaugnay sa anumang paraan. Kayo na ang bahala. Ibigay mo sa akin ang notebook na yan. Hindi, kailangan ng pahintulot ni Mrs. Judy Frost. Ibigay mo na. Hindi, Babawasan ko ang sweldo mo. hindi pa rin. Sila ang pamilya, na karapat dapat kong pag-alayan ng